Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ako po si Baynora M. Abdullah at aking tatalakayin ang aklat ng mga araw ni Confucius. Ang aklat ng mga araw o 5 classics and 4 books ay mga klasikong aklat na naging mahalaga sa tradisyonal na edukasyon at kultura ng China. Ang mga ito ay bahagi ng Confucian Canon o Confucian Classics na naglalaman ng mga aral at pilosopiya ni Confucius at kanyang mga tagasunod. Ang Confucian Canon ay tumutukoy sa koleksyon ng mga sinalinang aklat na naglalaman ng mga aral at pilosopiya ni Confucius. Ito ay isang mahalagang bahagi ng tradisyonal na edukasyon at kultura ng China. Si Confucius, Kongzi o Kongfuzi sa Mandarin, ay isang kilalang pilosopo, politician, guro at scholar ng Chino na nabuhay noong ika-5 siglo before Common Era. Siya ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang pilosopo sa kasaysayan ng China at ang kanyang mga aral at turo ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa kultura, lipunan at pamamahala ng China. Ang Confucianism na binuo ni Confucius ay isang sinaunang sistema ng paniniwala ng mga Chino na nakatuon sa personal na etika at moralidad. Ang mga prinsipyo nito ay nakafocus sa tamang pag-uugali, pagkakaroon ng harmony sa pamilya at lipunan at pag-unlad ng sarili bilang isang individual. Ang 5 klasiko o kilala rin bilang 5 classics sa Ingles ay ang mga sumusunod: Book of Poetry, Book of Documents, Book of Rites, Book of Changes, at Spring and Autumn Annals. Ang Book of Poetry ay isang koleksyon ng sinaunang mga tula at awit sa China na nagbibigay ng kaalaman sa lipunan, politika at kultura ng sinaunang China. Book of Documents. Ito ay isang koleksyon ng mga kasaysayan, mga ulat at mga dokumento na may kaugnayan sa pamahalaan at lipunang Chino. Ang Book of Rites naman ay naglalaman ng mga ritual, seremonya at mga panuntunan sa pag-uugali na nagpapakita ng tamang pamumuhay at pag-uugali ng mga tao. Sa loob ng Rites Classic, matatagpuan ang mga detalyadong pagsasalarawan ng mga ritual at seremonya tulad ng mga kasal, libing, mga seremonya ng pamamahala at iba pang mga pagdiriwang. Ipinapakita rin nito ang tamang pag-uugali at mga panuntunan sa mga relasyon sa pamilya, lipunan at pamahalaan. Ang Book of Changes naman ay isang aklat ng mga pagbabago at prediksyon na gumagamit ng mga hexagram upang maunawaan ang mga pangyayari sa mundo at ang mga moral na aral na maaaring matutunan mula sa mga ito. Spring and Autumn Annals, isang kasaysayan ng mga pangyayari at mga kaganapan noong panahon ng Spring and Autumn period sa China na isinulat ni Confucius. Ang apat na aklat o kilala rin bilang 4 books sa Ingles ay ang mga sumusunod: Great Learning, Doctrine of the Mind, Analects of Confucius, at Mencius. Great Learning. Isa itong teksto na naglalayong itaguyod ang pagpapakumbaba, moral na pagunlad at paghahanap ng kaalaman bilang pundasyon para sa personal at sosyal na pagpapabuti. Doctrine of the Mind. Ito ay isang philosophical na prinsipyo na naglalayong magkaroon ng harmonya, katamtaman at balanse sa mga aspeto ng buhay at pag-uugali ng isang tao. Sa doktrinang ito, ang tao ay tinuturuan na hanapin ang katamtaman o gitna sa lahat ng bagay. Ito ay nangangahulugang maiwasan ang labis at kakulangan at magkaroon ng tamang pag-uugali at kilos na naaayon sa mga moral na prinsipyo. Kaya madalas natin marinig ang salitang ang sobra o labis ay nakakasira, kung kaya't piliin lang natin kung ano yung katamtaman sa lahat ng bagay. Analects. Ang Analects ay isang koleksyon ng mga kasabihan, mga pahayag at mga turo na nagmula sa mga salaysay at mga diskusyon
na naganap sa pagitan ni Confucius at kanyang mga alagad. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang aklat ng Confucianism at naglalaman ng mga aral at prinsipyo na naglalayong gabayan ang mga tao sa tamang pag-uugali at pamumuhay. Nang mamatay si Confucius, sinimulang isulat ng kanyang mga tagasunod ang lahat ng kanyang mga dialogo sa mga annales. Mencius, isang aklat na naglalaman ng mga turo at pilosopikal na ideya ng Tsinong pilosopo na si Mencius. Si Mencius ay isang mahalagang tagasunod ni Confucius at itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang pilosopo sa kasaysayan ng Tsina. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga saloobin at mga paniniwala ni Mencius tungkol sa moralidad, pamumuno at pagkakapantay-pantay ng mga tao. Lagi nating isapuso ang kasabihang, huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo. Ang kasabihang ito ay nagpapahiwatig ng Golden Rule o ang prinsipyo ng pagkakapantay-pantay at paggalang sa kapwa. Ito ay isang paalala na dapat nating tratuhin ang ibang tao ng may respeto at pagmamalasakit, tulad na kung paano natin gustong tratuhin ng iba.